Hello po, kumusta po? Muli po, nasabi ko po sa inyo na mag-share po ako ng isa po sa mga na-experience ko sa akin pong mga pagsasakripisyo at pagsubok ko po sa buhay. Pero bago ko po umpisahan ang aking pagkukwento, ay nais ko po muna magpasalamat po tayo sa ating dakilang lumikha na Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Tungkol nga pala po dun sa mga pinagdaanan ko pong hirap, paano ko po nalampasan ang lahat. Hindi ko po sinasabing narating ko po ang tagumpay dahil po yumaman ako o nagkapera ako. Hindi po ganon. Ang sinasabi ko pong nalampasan ko po ang mga pagsubok at pagsasakripisyo ng buhay dahil sa mga naranasan ko pong paghihirap. Kagaya lang po nitong mga nakaraang linggo, talaga naman pong sobra-sobra. Kaya nga po, na-share ko po sa inyo, nasabi ko po na magkukwento po ko kung paano ko po nalampasan ang pagsasakripisyo at mga pagsubok ko po sa buhay. Sabihin na po nating dumanas po ko ng stress, depression, or anxiety pa. Napakatindi po, hindi ba? Pag pinagsama-sama mo pong lahat yan, ay sasabihin mo pong kakailanganin mo na po ng isang doktor. Mangangailangan ka na po ng suporta ng isang doktor dahil po maaari pong ang anxiety at depression ay talaga naman pong ginagamot. Dahil nandiyan pong hindi ka na rin makatulog, marami kang iniisip, talaga naman pong napakasakit pong tanggapin minsan yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Talaga pong iniisip ko na rin pong magpa-psychiatrist, pero dala nga po ng isa po kong terapistang tumutuklas kung paano po ako makakatulong sa aking kapwa. Isang eksperyensyadang terapista na paniniwalaan po ng marami dahil talaga pong nagsasaliksik po ako ng mga karapat-dapat na maitulong ko po sa mga mahihirap. Hindi lamang po sasabihin po na kailangan mong tumulong dahil po meron kang yaman. Hindi po ganun ang aking hinahangad. Ang hinahangad ko po, dahil isa po akong solo parent na dumanas ng matinding pagdurusa at paghihirap, ayoko pong maranasan ng aking kapwa ang aking mga pagsasakripisyong pinagdadaanan. Dahil unang-una nga po, nakita ko po sa mga pagsubok ko po sa buhay, naranasan at naramdaman ko po na napakahirap po ang maging mahirap. Kaya binigyan po ko ng tsansa ng panibagong buhay ng ating dakilang lumikha upang pagyamanin ko po ang aking sarili, makatulong suporta po ako sa mga kagaya ko pong dumanas po or dumaranas ng mga pagsasakripisyo, kalbaryo, pighati at kalungkutan. Sabihin na po natin na dumanas po ako ng anxiety, isang pagkabalisa, pagkaligalig, pagkabagabag, o marami pong pag-iintindi, hindi ka mapakali. Nandiyan na po lahat yung mga sabihin po nating hirap na pagdaranasan po ng isang dumaranas na may anxiety. Depression, dumanas po ko ng matinding kalungkutan. Dumating po ako sa punto ng ayoko po ng kausap, miski po ang aking mga anak, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, o kahit sino pa man po na mga kliyente ko pong dumarating sa aking tahanan. Ayoko po kumausap ng kahit sino dahil po tumutuklas po ako kung paano ko po malalampasan ang matinding stress na aking pinagdadaanan. Stress dahil dyan po nagmula ang lahat. Nakaka-stress, nakakabaliw, anxiety, depression, nandyan na po lahat. Kaya po pinilit ko pong tuklasin kung kaya ko po bang pagalingin ang aking sarili sa pamamagitan po ng pagte-therapy. Yan po ang hanga-hanga, di po ba? Bukod po sa pagte-therapy, syempre, kailangan ko rin pong pagyamanin ng aking sarili. Paano ko nga po ba nalampasan ang lahat ng kalungkutan,
stress, anxiety, at depression, pinagsama-sama po sa iisang katauhan. Pero di po ba nakakatuwa? Heto po ako ngayon, the new version of myself, of my life. Dahil po nalampasan, narausan ko po ang lahat sa pamamagitan po ng pagdarasal, pananampalataya at pananalig po sa ating Panginoon Diyos na ating pong dakilang lumikha, na bigyan niya po ako ng lakas ng loob, katatagan, at bigyan niya din po ako ng sipag at tiyaga upang maranasan ko po ang lahat ng dapat ko pong maranasan pa, na malampasan ko po ang lahat ng hirap at pagsasakripisyo pong aking pinagdadaanan. Naramdaman ko po na nakasuporta po sa akin ang ating dakilang lumikha, dahil po naramdaman ko po talaga sa aking sarili na ang pananaw ko po ay pinalitan ko po ng positibong pananaw. Inalis ko po ang negative at pinalitan ko po ng positive. Overthinking, yan po ang tinanggal ko po sa aking sarili. Overthinking, isang negatibong mga isipin na kung ano-anong hindi na po karapat dapat pang isipin pa ng isang taong nananalig po sa ating Panginoong Diyos. Overthinking na kung ano-ano pong problema at kung ano-ano na pong isipin ang pumapasok po sa aking utak. Pero lahat po ng yan ay aking nalampasan. Ang overthinking at pinalitan ko po ng positibong pananaw. Think positive. Always think positive po tayo. Wala po tayong di malalampasan. At mapagtatanggupayan po nating lahat. Tagumpay, victory, success. Para po makaranas po tayo ng kakaiba pong karanasan. Dadanasin na po natin yung prosperity, abundance. Yan na po yung nakikita ko at nararamdaman ko ngayon sa aking sarili. Sa sobrang pagkapositibo na po ng aking isip, ay nagsipag po akong muli dahil natuklasan ko po na ang pag-o-overthink na hinaluan ko po ng style po ng aking therapy. Ganito lamang po. Ito pong aking mga palad na to. Palagi ko po yan tinitingnan. At palagi ko lang din po tinitingnan dito ay ito pong tatlo na to. Na pagka po may nabago, bilhin po no, nakakabaliw. Kasi po, pinagtuunan ko po yung aking mga kamay, ang aking pong mga daliri habang ako po ay nagdurusa sa mga isiping hindi ko po malaman kung paano ko po mararausan ang matinding problema na aking pinagdadaanan. Siyempre po, bilang isang solo parent, pinansyal na bilang isang solo parent, provider, na nagkaroon po ng malaking utang sa pagkawala po ng aking asawa, na hindi ko naman po masisi ang aking sarili dahil bilang isang legal na asawa ay karapatan ko pong gampanan ang pagmamahal po na inukol ko po sa aking asawa na namatay po, at yun na nga po yung aking huling gampanin ng pagpapakita at pagpaparamdam po sa kanya ng aking pagmamahal. Kinuha ko po siya dahil nga po kailangan po ipalibing na ako po ang lahat na nagdusa, pero salamat na rin po dahil nga po heto na nga po ako ngayon. Hindi po ako pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ako naninisi ng kahit sino, kahit na po marami na pong nagsasalita ng masasakit sa akin, ay tinitiis ko po. Dahil nga po, alam ko pong hindi po ako pababayaan ng Diyos. Kaya na nga po, di po ba? Ito pong aking mga kamay, ito pong tatlo na to. Yan lang po. Ito lang po ang mahalaga sa akin. Pag po meron po ako napansin ditong kakaiba, yan na po ang aking pinagtutuon ng therapy. Kagaya po nito, di po ba? Yung po bang mga gilit, yan po. Yan po. Tingnan niyo po, wala na pong laman to. Kasi nga po, dumadanas po ako ng matinding stress, depression, anxiety. Nakakonect po to sa ating tainga. Ito pong dalawa na to ay sa tainga na nakakonect din po sa ating puso. Yan po. At tinitrigger ko lang po yung sternocleidomastoid ko. Ang sternocleidomastoid ay dito po nakakonect sa may gilid po ng may manubrium. Yan po, ito po yung body of sternum yan, saka po xiphoid process. Ito pong sulok na to ng manubrium natin, at ito pong likod ng tenga natin, iyan po ay ang sternocleidomastoid.
Yan lang po, ginagawa ko lang pong laruan ang aking sarili hanggang sa natuklasan ko pong nakakatulong. Ito pong aking sternoclavicular joint dito po. Yan po. Dahil nga po, body of sternum at ito naman pong ribs na to, first rib ay clavicle. Yan po. Yan lang po, yan po yung mga pinaglalaroan ko, yung mga parts of the body ko po. Tapos po, titrigger po ako dito sa aking, abducens dito po, sa aking oculomotor. Yan po ay mga nerve, sa 12 cranial nerve po. Yan po yung aking mga pinagpukusan. At pinaglalaroan ko nga rin po itong aking rotator cuff, yung akin din pong ligaments. Yan po, yun nga pong clavicular joint ko. Yung pong aking coraco-clavicular joint, coraco-acromial. Dami po, no? Talaga naman pong napag-isipan ko pong ituon na lang sa pagbabasa ng libro, panonood po sa YouTube, ang aking kalungkutan. Pero naramdaman ko pong may kinapuntahan. Nakita nyo nga po, hindi po biro ang aking mga naranasan. Pero ang mahalaga po doon ay nalampasan ko po ang depression, anxiety, ang stress, dahil lang po sa aking walang sawang pag-aaral, sa aking pong sariling sikap na mag-aral at matutunan ang human anatomy. Unti-unti po, alam ko pong hindi po lahat ay alam ko. Pero sa mga nangyayari po sa buhay ko, yung pong mga kung paano ko po napapagaling ang aking sarili at aking mga anak. Yun po yung ginagawa kong therapy at sinishare ko po sa aking kapwa na hinahaluan ko nga po ng aking pinag-aralan. Kaya po kakaiba po ang style ng aking therapy. Ikukumpara mo po sa iba. Talaga naman pong hindi po makikita sa iba ang aking mga ginagawa. Dahil sariling experience ko po. At yun na nga po, biruin niyo po, heto po ako ngayon, masigla, malakas, at lumalaban po sa hirap ng buhay. Naranasan ko pong talaga namang matinding mag-isip, pero ngayon pong nalampasan ko na at pinangako ko po sa aking sarili na muli po akong magsisikap at ibabalik ko po yung aking ginawa nung kung paano ko po pinag-aral sa college, yung 3 ko pong anak, na ang umaga gagawing gabi at ang gabi ay gagawing araw. Kung hindi ko man po mapagtagumpayan yon dahil hindi na po ako bumabata, tumatanda na po ako, pagsusumikapan ko pa rin pong gawin para po makita ko pong makasuporta po ako sa marami. Yung pong mga may vertigo ay pwede rin pong maging cause ng anxiety or depression yan. Maaring marami na rin po kayong stress na pinagdadaanan. Kaya dumadanas na po kayo ng pananakit ng ulo, paninigas po ng ating mga ugat sa ating ulo. Kaya nagkakaroon po ng pagputok ng ugat. At yun nga po, dumadanas po yung iba ng aneurysm. Kaya na hindi naman, pwede naman pala pong hindi danasin dahil sa natuklasan ko nga pong style ng pagte-therapy, nalampasan ko po ang lahat. Kaya ang swerte po muli ng aking mga kliyente na masasampulan ko po kung paano po i-therapy ang cranial nerve. Paano po? Yan na po, nakapag-share na po ako sa inyo. Ngayon po ay tatahak po ako sa buhay ng prosperidad, abundance na ipagkakaloob po sa akin ng aking kapwa sa pamamagitan po ng referral at muli po nilang pagpapatherapy sa akin. Paano po? I love you all. God bless us all. Bye-bye.